Muling nagising ang pinakamagandang tricycle driver sa balat ng lupa, ang nagdadala ng bahaghari sa kalangitan matapos ang ulan, walang iba kundi ako, si Lila Magbach. Sa salamin ng banyo, buong pagmamalaki niyang sinambit ang kanyang pambungad na linya, kasabay ng ngiti na tila kayang magpasikat ng araw. Ay, napasigaw si Lila nang maramdaman ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, tumambad ang seryosong mukha ng kanyang tatay Pabling, ang lolo niyang may kakaibang talento sa panggugulat. Tatay naman, bakit ba kayo nanggugulat? Reklamo niya habang sapo ang dibdib, halatang nabigla. Nasa banyo siya, nag-eensayo ng kanyang morning pep talk, sa harap ng bagong salamin na ipinalagay niya noong nakaraang linggo. Para sa kanya, ang bawat umaga ay dapat sinisimulan ng may sigla at inspirasyon, kahit pa ito'y kinakausap ang sarili sa salamin. Ang aga-aga mo ng maingay, malamig na sabi ni Tatay Pabling habang pumasok sa banyo, walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Umalis ka na, Lila. Ako naman ang gagamit ng banyo. Tatay, parang hindi rin ako gumagamit, sagot ni Lila, pilit na nagpipigil ng inis. Oh, sige na ho, kayo na ang mauna. Hari naman kayo ng bahay na ito, ani Lila habang lumabas ng banyo, hindi pa tapos sa kanyang paghihilamos. Napailing na lang siya habang tinungo ang lababo sa kusina upang doon tapusin ang kanyang ginagawa. Pagdating sa hapagkainan, muling nagtagpo ang maglolo. Tatay, ilang beses ko na pong sinabi na ako na ang magluluto. Huwag nyo nang pakialaman ang kusina. Maglakad-lakad na lang po kayo sa labas para lumakas ang tuhod nyo, wika ni Lila habang maingat na hinahina ng lolo ng mainit na sopas. Sa kabila ng edad na 80, malusog pa rin si Tatay Pabling, bagamat baluktot na ang likod at madalas na sumasakit ang mga kasukasuan dahil sa rayuma. At gusto mo bang hintayin pa kitang magising para lang makapagluto? Anong oras ako kakain noon? Sarkastikong tanong ng matanda. Sorry naman, Tay. Ngayon lang naman ako na late ng gising kasi nagkayayaan kami nila Mira kagabi. Pero promise, ako na magluluto bukas. Basta, kayo po, mag-ehersisyo na lang sa umaga. Pagbalik nyo, tiyak, nakahain na ang almusal nyo. Natigil ang kanilang usapan nang magsimula ng magdasal si Tatay Pabling. Tahimik na nagpasalamat ang matanda sa Diyos para sa bagong araw at mga biyayang natatanggap nila. Para kay Lila, ang dasal ng kanyang lolo tuwing umaga ay nagbibigay ng katiyakan na magiging maayos ang kanilang araw. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa pamamasada ni Lila. Isang tricycle driver si Lila, isang trabahong natutunan niya mula sa kanyang lolo noong dalaga pa siya. Ngayon, siya na ang pumalit sa dating gampanin ni Tatay Pabling. Ang kita mula sa pamamasada ang bumubuhay sa kanilang dalawa, mula sa pagkain hanggang sa gamot at regular na check-up ng matanda. Para kay Lila, ang bawat biyahe ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa pagmamahal niya sa kanyang lolo. Si Tatay Pabling, ang haligi ng buhay ni Lila. Para kay Lila, si Tatay Pabling ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang sandigan, guro, at inspirasyon. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin ang mundo kung sakaling mawala ito dahil sa kanyang kapabayaan. Mula pagkabata, si Tatay Pabling na ang nagsilbing magulang niya. Sa tuwing nagtatanong siya kung bakit wala siyang mama at papa tulad ng ibang mga bata, palaging natatawa si Lila sa sagot ng lolo, napulot daw siya sa tae ng kalabaw. Imbis na magdulot ng lungkot, nagiging biro na lang ito sa kanya. Hindi man ipinaliwanag ng malinaw ni Tatay Pabling kung bakit wala siyang mga magulang, natutunan ni Lila na tanggapin ito. Sa paglipas ng panahon, nakita niyang sapat na ang pagmamahal ng kanyang abuelo. Pinakain siya, binihisan, minahal, at higit sa lahat, hindi siya pinagkaaitan ng edukasyon. Dahil sa sipag ni Tatay Pabling sa pamamasada at sa maliit nilang vulcanizing shop, nakapagtapos si Lila ng kursong education. Ang diploma niya ay simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng kanyang lolo. Bagamat hindi pa siya ganap na guro dahil hindi pa siya nakakapag-exam, determinado si Lila na mag-ipon para sa kanyang pagre-review. Alam niyang hindi siya ganoon katalino para mag-self-study, kaya't iniipon niya ang bawat sentimo para matupad ang pangarap niya. Ang pang-araw-araw na buhay ni Lila. Matapos kumain at maligo, sinimulan ni Lila ang kanyang araw bilang tricycle driver. Bago siya umalis, sinilip niya ang vulcanizing shop kung saan naroon ang kanyang mga kaibigang sina Cisco at Mira, na laging tumutulong sa kanya sa shop. Mainit ang panahon,
kaya't maraming pasahero ang pumupunta at lumalabas ng mall sa bayan, na medyo malayo rin mula sa kanilang bahay. Kinagabihan, sinundo ni Lila ang kaibigang si Mira, na nagtatrabaho bilang waiter sa isang club. Sa masikip na kwarto ni Mira, nakita niya itong nagsusuklay sa harap ng salamin, suot ang miniskirt nito. Aba, ibang-iba ang getup mo ngayon, naka-miniskirt ka pa, biro ni Lila habang pinapasadahan ng tingin ang kaibigan. Syempre naman, malay mo, makabingwit ng fogang afam sa club mamaya. May ahon ko na rin sa kahirapan ng pamilya ko, sagot ni Mira ng may halakhak. Tawang-tawa si Lila sa sinabi nito. Matagal na silang magkaibigan ni Mira. Bukod sa magkapitbahay, magkasundo rin sila sa maraming bagay. Maganda ang kaibigan niyang si Mira, pero dahil sa kanilang trabaho, nangingitim na ang kanilang balat. Isa sa mga hinahangaan ni Lila sa kaibigan ay ang pagiging matyaga nito. Kahit hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Mira dahil inuuna ang pangangailangan ng inang may sakit, patuloy itong nagsusumikap. Habang hinahatid ni Lila si Mira papunta sa trabaho nito, nagpatuloy ang kanilang usapan. Tingin mo ba'y may mabibingwit ka doon? Sa 6 na taon mo nang nagtatrabaho sa club na yun, ni hindi ka man lang nagka-boyfriend, pang-aasar ni Lila. Siyempre, hindi ko naman priority ang pakikipagrelasyon, sagot ni Mira. No ano, ikaw ba, hindi mo pinangarap na makabingwit na lang ng lalaking mayaman para gumanda ang buhay nyo ng nanay mo? Mira, ayos naman ang buhay namin ni tatay. Alam mo kung ano ang sapat na para sa akin. Kilala mo ako, hindi ako naghahangad na maging mayaman, pero syempre, may mga pangarap din naman ako sa buhay. Kaya ako nagsusumikap ngayon, at sa tingin ko, hindi lang naman mayamang lalaki ang magiging sagot sa kahirapan natin. Habang nag-uusap, nagniningning ang mga mata ni Lila. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ang determinasyon at pagmamahal niya sa kanyang lolo. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa katuparan ng mga pangarap na may kasamang sakripisyo at pagmamahal. Alam ko naman yan, kaya nga doble ang kayod ko, di ba? Buti ka nga, may tricycle ka na malaking tulong sa inyo ni Tatay Pubs. Oo nga, pero ikaw din, magtiis ka muna dyan sa pagiging waitress mo sa club. Kapag nakaipon ka na, mag-enroll ka ulit sa college. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Napatingin ng malapit ang kanyang best friend sa kanya, at maya-maya'y naluluha itong niyakap siya ng mahigpit. Kaya love na love kita, ikaw talaga ang sunshine at rainbow ng buhay ko. Sus, nagdrama ka pa dyan. Halika na, baka malate ka pa sa trabaho mo. Oo nga, at ang sanggit pa naman ng bago naming manager sa club. May bago kayong manager. Oo, ang pogi pero ang suplado. Gusto ko sanang akitin kaso parang hindi naman papatusin ang beauty kong pang-ilalim ng dagat. Malakas na nagtawanan sila ni Mira dahil sa sinabi nito. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na rin sila sa bayan. Hihintayin pa ba kita? Tanong niya nang makababa na si Mira mula sa tricycle. Siyempre, hihintayin mo ako para makatipid na rin sa pamasahe. 4 na oras lang naman ang duty ko, mabilis lang to. Promise, hindi na kita kukulitin uminom. Talaga lang ha, kapag nalasing ka na naman mamaya, ihuhulog na talaga kita sa tricycle. Natatawa niyang sagot, naalala ang nangyari kagabi nang niyaya siya nitong uminom pagkatapos ng trabaho, dahilan kung bakit late siyang nagising ngayong umaga. Nang makapasok na si Mira sa loob ng club, agad na naghanap ng pasahero si Lila. Pagkalipas ng ilang oras, nakailang pasada na rin siya sa bayan at sa mga karatig barangay. Marami talaga ang lumalabas kapag gabi. Marami ka bang pasahero, Miss Lila? Matumal ba ang pasada ngayong gabi? Tanong sa kanya ni Mang Gabo, ang matandang nagtitinda ng balot malapit sa club. Matumal ho, Mang Gabo, kaya wala muna akong pambili ng balot mo ngayon, biro niya na ikinatawa ng matanda. Abay wala namang problema yun. Bayaran mo na lang ako kapag may income ka na bukas. Halika at mainit-init pa itong balot ko. Ilan ba ang gusto mo? Yan ang gusto ko sa inyo, Mang Gabo, palaging nagpapautang sa patay gutom na katulad ko. Natatawang sagot ni Lila. Alam mo, Lila, nakakainggit ang tatay pabling mo. Bakit naman ho, Mang Gabo? Kasi nga, may apo siyang katulad mo na handang magsakripisyo at magtrabaho para sa pamilya. Bibihira na lang ang mga batang katulad mo ngayon. Babae ka pero namamasada ka na parang lalaki. Wala ho,
Manggabo, kailangan pong kumayad dahil sa pangarap ko sa buhay. Kaya nga maswerte ang mapapangasawa mo balang araw, sabi ni Manggabo habang tinitignan si Lila na abala sa pagbabalat ng balot. Natigilan si Lila. Ay nako, Manggabo, kapag nag-asawa na ho ako, hindi na ako magtatrabaho. Kung mahal talaga ako ng mapapangasawa ko, hindi niya ako papayagang mahirapan. Dapat tratuhin niya ako na parang prinsesa, sitang pretty lang ako. May karapatan ka naman talagang mag-demand ng ganun kung mabuti kang asawa sa kanya. Pero ang tanong, may natitipuhan ka na ba, Lila? Tanong ni Manggabo habang nag-aayos ng kanyang paninda. Napangiti si Lila at umiling. Nako, wala pa ho, Manggabo. Sino naman ho ang magkakagusto sa isang tricycle driver na katulad ko? Tingnan nyo nga, nangingitim na ako sa araw sa kakapasada. Ang totoo, may mga manliligaw naman talaga si Lila, mga kaklase niya noon sa school, pati na rin mga binata mula sa ibang barangay. Pero wala siyang pinapansin. Para sa kanya, magiging sagabal lang ang mga ito sa kanyang pamamasada, lalo na't malaki ang pangarap niyang makaipon para sa pamilya. Kahit naman nangingitim ka na, Lila, at lagi kang nakat-shirt at jeans, may sombrero pa sa ulo, maganda ka pa rin. Alam mo ba, crush ka nga ng apo kong si Cisco, biro ni Manggabo, tukoy sa binatang madalas niyang kasama sa pagbebenta ng balot. Napatawa si Lila sa sinabi nito. Nako, Manggabo, kayo talaga. Tsaka wala akong panahon sa mga ganyan. Biglang sumeryoso ang mukha ni Manggabo. Alam mo, Lila, may isa akong hiyas na itinatago, isang bagay na nagkakatotoo ang mga hiling ko. Napakunot ang noo ni Lila. Ano naman ho yun, Manggabo? Nagkakatotoo kung ano man ang hilingin ko, sagot nito na may bahagyang ngiti sa labi. Talaga ho, ano naman ang hiling nyo ngayon, tanong ni Lila, bahagyang nagbibiro. Hinihiling ko na sana ngayong gabi, ang katulad mong mabait na bata ay makatagpo ng lalaking makakasama niya habang buhay, seryosong sabi ni Manggabo. Huwag naman ngayong gabi, Manggabo. Baka magkatotoo at maging sagabal pa sa pamamasada ko. Baka may biglang lamandeng na gwapo sa harap ko mamaya, biro ni Lila na ikinatawa nilang dalawa. Matapos kumain ng balot, nagpaalam na si Lila at nagpatuloy sa pamamasada. Habang papalapit ang hating gabi, unti-unti nang bumabagsak ang malalaking patak ng ulan. Sa halip na mainis, natuwa pa siya. Sa ganitong panahon, mas maraming tao ang sumasakay kahit malapit lang ang kanilang pupuntahan. Pero tila malas siya ngayong gabi, walang pasaherong sumakay. Habang nagpapahinga saglit, nakatanggap siya ng text mula kay Mira na patapos na ang shift nito. Dali-dali siyang bumalik sa club para sunduin ito. Pero nang paparada na siya sa masikip na parking lot, bigla niyang naramdaman ang impact ng pagkakabangga sa isang tao. Diyos ko, sigaw ni Lila, halos tumigil ang kanyang paghinga sa kaba. Agad niyang itinabi ang tricycle at bumaba. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang lumalapit sa harapan ng tricycle. Doon niya nakita ang isang lalaki na nakahiga sa kalsada. Hala, Lord, nakabangga nga po talaga ako, bulong niya habang mangiyak-ngiyak. Napaluhod siya sa tabi ng lalaki, sapo ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang lalaki. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niyang may kirot sa kanyang ulo, parang pinupukpok ito ng mabigat na bagay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ramdam din niya ang sakit sa kanyang likuran, tila nakahiga siya sa isang matigas na lugar. Ngunit saan nga ba siya naroroon? Hala, best friend. Mukhang madyay gising na siya, sabik na sambit ng isa sa dalawang babae habang nakatuon ang tingin sa lalaking nakahiga. Oo nga, gumagalaw na ang mga mata niya, sagot naman ng isa, may halong kaba at excitement sa boses nito. Sa kabila ng liwanag na tumama sa kanyang mga mata, hindi agad na aninag ni Nathan ang mga mukha ng mga taong nasa paligid niya. Pero ramdam niya ang presensya ng dalawang pares ng mga matang nakatitig sa kanya, tila ba nagmamasid. OMG, rainbow green eyes. Sabi ko na nga ba, may lahing banyaga itong lasing na nabingwit mo, bulalas ng isa sa mga babae, halatang aliw na aliw. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang malay, naging malinaw sa kanya ang lahat. Dalawang babae ang nakatunghay sa kanya, ang isa'y maikli ang buhok, medyo maitim ang balat, at may nakakalokong ngiti sa labi. Ang isa naman ay mahaba ang buhok, hindi rin kaputian,
pero maamo ang mukha at puno ng pag-aalala ang mga mata. Hello, Pogi. Buti naman at gising ka na, bati ng babae na may maikling buhok. Napansin ni Nathan ang bahagyang mapanuksong ngiti nito, kaya naman nakaramdam siya ng kaunting kaba at takot. Agad siyang bumangon, nag-aalumpihit. Who are you? Nasaan ako? Tanong niya, halatang naguguluhan. Oh, nagtatagalog ka pala, sagot ng babaeng mahaba ang buhok. May lamang sa boses nito na bahagyang nagpatahan sa kaba ni Nathan. Hindi niya sinagot ang tanong ng babae. Sa halip, inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Isa itong maliit na kwarto na halatang hindi pa tapos ang pagkakagawa, walang pintura ang dingding at halatang wala rin itong kisame. Napansin pa niya ang ilang insekto sa sulok. Ay, Diyos ko, bakit ako nandito sa kwartong to? Ang init, ang sikip. At may ipis pa, nandidiring sabi ni Nathan habang napapaatras. Napangisi ang babaeng maikli ang buhok. E ano naman ngayon kung may ipis dito? At least safe ka kagabi dahil dinala ka namin dito sa bahay ng best friend ko. Safe? Bakit ako nandito? Tanong ni Nathan, halatang iritado. Napapikit siya at pilit na inalala ang nangyari. Naalala niya ang matinding away nila ng kanyang ama. Pinagalitan siya nito dahil sa kawalan niya ng direksyon sa buhay kahit 28 na siya. Puro babae raw ang inaatupag niya. Kaya't bilang parusa, pinadala siya nito sa General Santos City para i-manage ang isa sa mga branches ng kanilang kumpanya. Ayaw na ayaw niya ng negosyo, pero wala siyang magawa kundi sumunod. Kung hindi, baka ipilit ng ama niyang ipakasal siya sa isang taong hindi niya gusto. Nang gabing iyon, lumabas siya ng hotel at naglasing sa isang club. Lasing na lasing siya nang magdesisyong umuwi. Pagkatapos, bigla na lang siyang nabangga sa kung ano, at tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Habang bumabalik sa kasalukuyan, napatingin siya muli sa dalawang babae na nakatingin pa rin sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya, puno ng pagtataka at kaba. Taga saan ka ba, sir? Antag sa kanya ng payat na babae sa harap niya kaya't natigil siya sa pagbabalik tanaw. Nagkatinginan lang sila at nawalan siya ng maisasagot ng sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Pansin niyang maliit ang bilugang mukha ng babae. Maganda ang mga mata nitong kulay tsokolate, natural na mahabang pilik mata nito. Maging ang mga labi ay natural din ang pagiging mapula. Sir, muli nitong naisatinig kaya't natigil siya sa pagtitig sa mukha ng babae. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ako nandito? Kasi nabangga ka lang naman noong. Kopre dumami ang jitla sa noo ni Nathan nang matigil sa pagsasalita ang babaeng maikli ang buhok dahil nakatakip na sa bibig nito ang kamay ng babaeng tinititigan niya kanina lang. Nabangga? What do you mean, Rainbow? Wala namang masama kung aaminin mo sa kanyang totoo at least hindi mo siya hinahayaang maulanan doon sa labas ng club. Wala naman siyang sugat o injury sa katawan, hindi niya kailangang magalit. Tingnan mo, binihisan mo pa nga siya. Oh, punong-puno kaya ng suka ang damit mo kagabi. Dahil sa narinig ay unti-unting bumaba ang tingin ni Nathan sa kabuuan. Halos umusok ang ilong niya nang makitang maikli at lumang t-shirt na halos hanggang pusod niya lang at isang maikling short na para siyang maglalaro ng volleyball. What the hell? Ano ba tong pinasuot niyo sa akin? Kasi iyan na lang ang medyo maayos na damit ni Tatay Pabling, Hiniram ko lang sa kanya kagabi. Buti nga't nagpahiram, may naisuot ka buong magdamag. Tatay, damit ng lolo mo. Oo, may problema ba? Gusto na lang mahimatay ni Nathan nang malamang matanda na pala ang nagmamay-ari ng damit na iyon. Mariin siyang napapikit dahil sa isipin na amoy matanda pala siya sa mga sandaling iyon. Hindi niya akalaing mangyayari sa kanya ang bagay na ito sa unang araw niya pa lang sa lugar kung saan siya ipinatapon ng daddy niya. Nasaan ang damit ko? Basa pa, kakalab ako pa lang kasi ngayong umaga. What? So lalabas ako ng bahay niyo na suot ang... Pinipigilan niya ang sarili na huwag magmura na suot ang mabahong damit na to. Balisa na lumabas si Nathan ng kwarto. Umakyat yata ang init sa kanyang ulo. Hoy! Excuse me, sigaw ng babaeng may nunal sa baba ng labi habang nakasunod sa kanya. Anong mabaho ha? Bagong laba kaya iyang damit ni Tatay Pabling. Bakit mo sinasabing mabaho? Oo nga, dugtong pa ng kaibigan nito. Matangkad ka lang at maliit na tao naman si tatay kaya nagmukhang kengkoy ka dyan sa damit niya. He is always a decent man sa pananamit man o sa kung paano siya kumilos.
Pero sa suot niya ngayon sa tingin niya ay para siyang baliw at pariwara sa buhay. Mas lalo lang nagulat si Nathan nang palabas na siya na parang mainit ng bahay at may nakita siyang salamin doon. Gusto niyang mapasigaw nang makita ang kanyang mukha. May malaking bukol lang naman siya sa noo. What happened to my face ha? Bilang niya sa dalawa. Palaipat-lipat dito ang mga tingin niya. Hindi niya talaga kayang ipaliwanag kung ano man ang itsura niya ngayon. Kung nakita lang siya ng mga babaeng nanghahabol sa kanya, ewan niya na lang kung papansinin siya eh. Kasi noong sinakay kita sa tricycle ko kagabi, tulog ka na kaya kapag umaalog ay nauuntog ka sa tricycle. Bakit sa tricycle pa, hindi taxi? Aba, ang kapal din ng gwapo mong mukha, ano? Kung sa taxi ka pa namin isasakay noong best friend ko. Will you please shut up miss, hindi ikaw ang kinakausap ko, napalunok ang babaeng may mixing buhok dahil sa sinabi niya. Bakit mo ako sinakay sa tricycle? Bilang niya naman sa kaibigan nito. Lasing ka kasi at tinulungan ka ng best friend ko. Imbis na magtanong ka ng magtanong, pwede bang magpasalamat ka na lang Mr. Pogi? Walang naisatinig si Nathan sa narinig. Alam niya namang lasing siya pero hindi niya akalaing aabot siya sa ganito na makakatulog siya sa bahay ng mga taong hindi niya naman kilala. Nagmamadaling lumabas siya ng bahay, pinipigilan siya ng dalawang babae na halata namang nagpapapansin sa kanya. Mabuti na lang at may tricycle na dumaan, nakaalis siya at binalikan ang kanyang kotse sa club kung saan siya naglasing kagabi. Hanap ang lalaki niyo na siya pa ang galit, ni hindi man lang nagpasalamat, galit na bulyo ni Mira na nasa tabi ni Ayla nang nasa labas ng bahay at sinusundan ng tingin ang papalayong tricycle na sinakyan ng lalaking nabangga niya kagabi. Hayaan mo na lang, mahina ang aniya niya at tinungo ang tricycle niya para panasan. Rainbow, sa tingin ko mayaman siya, anito na nakasunod sa kanya. Paano mo naman nasabing mayaman siya? Halata naman sa mga kilos niya at mga pananalita niya. Nag-i-Ingles so dahil nag-i-English siya, mayaman na. Oo, puwera na lang kung feeling girl siya. Hindi nakasagot si Ayla nang makita niya ang isang bagay na nasa sahig ng tricycle niya. Hoy, hala, wallet, kay pagmamayari yata ito ng lalaking iyon. Oo nga, ano, nahulog niya yata kagabi. Subukan mong buksan para malaman natin kung sa kanya nga talaga iyan. Binuksan nga ni Ayla ang wallet at tama ang hinala nila ni Mira, pagmamayari nga iyon ng lalaking nasagi niya kagabi. Hala, naiwan niya. Paano mo pa iyan isasauli? Umalis na siya. May calling card siya dito. Mira, tawagan kaya natin. Sige, subukan mo. Tinawagan nga ni Mira ang numero sa calling card pero wala namang sumasagot. Noong naaraw na iyon ay namaseda si Ayla, makailang beses na siyang tumawag pero wala talagang sumasagot. Matapos niyang mananghalian sa isang karinderya ay tinawagan niya ulit iyon. Halos mapasigaw sa Ayla nang sa wakas ay may sumagot na sa tawag niya. Hello, this is Samantha, secretary ni Sir Nathan. Sino po itong nasa kabilang linya? Napakunot noo si Ayla dahil sa narinig. Secretary. Ano bang lalaking iyon bakit may secretary siya? Mahinang bulong ni Ayla sa sarili. Hello, antag sa kanya nang nasa kabilang linya. Hello po. Yes po. Sino po ito? Ako nga pala si Ayla Mananzala. Kilala niyo ho ba si Nathan Mondar? Yes, ma'am. Siya po ang boss ko, ang bagong president ng Marmotor Trade and Lending Company. Literal na umawang ang bibig ni Ayla dahil sa narinig. President ng MMC pala ang lalaking nasagi niya kagabi. Alam niya kung ano ang MMC, isa iyong malaking kumpanya na ngayon ay may branch na rin sa bayan nila. Diyos ko naman, matsuchugi pala ako nito kagabi kung napuruhan kong lalaking iyon. Ano po? Wala. Tumawag po kasi ako kasi nandito po sa akin ang wallet niya. Ganun po ba? Sige po, tatanungin ko muna si Sir Nathan kung wala nga talaga sa kanya ang wallet niya. Tatawag po ulit ako sa inyo ma'am kapag na-confirm ko na. Sige po, naghintay ng ilang sandali pa sa Ayla, tumawag ulit ang secretary at sinabi nitong pakisauli na lang daw sa kumpanya ang wallet ng lalaki. So Nathan pala ang pangalan niya, mahinang sabi niya habang nakatitig sa picture ng lalaki na nasa loob ng wallet. Ang pogi sana kaso parang magaspang naman ang pag-uugali. Inirapan niya muna ang picture bago yung tinago sa bulsa niya. Dahil alam naman ni Ayla kung saan ang kumpanyang pagmamayari ng lalaking iyon ay kaagad siyang nakarating. Hindi pa talaga siya nakakapasok sa loob ng kumpanya kaya't namangha siya dahil sa laki nun.
Sinamahan siya ng guard papasok sa loob ng office ng president at nakaharap niya ang secretary. Isinauli niya rito ang wallet. Wala pa raw ang boss nito dahil nasa meeting pa. Hindi talaga siya makapaniwala na ang lalaking iyon ay mayaman pala talaga. Binigyan pa siya ng sekretary nito ng pera dahil yun daw ang utos ni Neckmara, pero hindi niya naman tinanggap. Hindi naman pera ang habol niya kaya sinauli ang wallet, hindi siya ganong klaseng tao. Inalok pa nga siya ng merienda pero hindi niya pinaunlakan baka kasi makaistorbo lang siya, alam niyang busy talaga ang mga sekretarya. Nang makalabas na si Layla sa kumpanya ay sinisimulan ng paandarin ng kanyang tricycle ay namilog sa tuwa ang mga mata niya nang makitang pababa na si Nathan. Saot nito, ibang-iba ito sa lalaki na nasagi niya kagabi, nakasuot ito ng business suit at mas lalong nadpina ang kagwapuhan nito dahil ang paraan ng paglalakad ay matikas. Sir Nathan Marr, tawag ni Layla sa lalaki nang papasok na sa kumpanya. Dahil sa ginawa niyang pagtawag ay napalingon sa kanyang lalaki. Sir, isinauli ko po ang wallet niyo. Nasa sekretary niyo na po, masayang sigaw ni Layla para marinig siya ng lalaki, pero nang magtagpo ang kanilang mga mata ay kumunat lang ang noon nito na para siyang kinikilala. Ako po yung nagdala sa inyo sa bahay namin, akmang hahakbang na sana si Layla papalapit sa lalaki, pero mabilis naman itong naglakad papasok na para bang ayaw siyang makita. Ano yun? Inis na ba ko? Dismayado niyang tanong sa sarili. Grabe naman. Pailing-iling na natawa si Layla, hindi man lang marunong magpasalamat eh. Kung hindi ko na lang kaya sinauli yung wallet niya ang dami pa namang visa cards ha. Nakakainis. Iritado nilisan ni Layla ang lugar na iyon, pero nilamon na yata siya ng kamalasan sa mga oras na iyon dahil pipauwi na siya sa bahay nila ay nasuran pa talaga siya ng makina. Diyos ko naman, bakit ngayon pa, bakit dito pa? Ang layo-layo pa naman ng vulcanizing shop dito. Anak ng tokwa naman malutong na napamura na lang sa Layla. Sinubukan niyang kumpunihin ang tricycle pero nagsibagsakan na lang ang mga pawis niya ay hindi pa rin niya naayos ang tricycle. Hindi niya pa matawagan ang mga kasamahan niyang driver na maaaring tumulong sa kanya dahil wala talagang signal sa lugar kung nasan siya nasaroon. Takip silim na at nakakaramdam siya ng takot dahil wala nang masyadong dumadaan ngali-ngali niyang iwan ang sasakyan at maglalakad na lang hanggang sa makahanap ng maaaring makatulong sa kanya. Akmang iiwan niya na sana ang tricycle pero ganun na lamang ang pagbangon ng pag-asa mula sa loob niya nang makitang may sasakyan na paparating. Lihim siyang nagdasal na sana naman ay matulungan siya ng taong nasa loob no. Kinakaway niya ang mga kamay para malaman ang nagmamaneho na kailangan niya ng tulong. Pero halos magpasagasa na si Layla ay hindi pa rin tumigil ang sasakyan dinaanan lang siya nito kaya naman dismayado na napailing na lang siya. Simulan mo ng maglaki day. Mukhang ang minalas ka talaga ngayong araw. Ngunit ganun na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Layla nang makita niyang bumalik ang sasakyang inakala niya ay dadaanan lang siya. Hay salamat. Buti naman, natutuwang nais sa tinig niya at halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat nang makita kung sino ang makisig na lalaking bumaba mula sa sasakyan. Sir Nathan, malakas na naibulalas ni Layla. Nakalapit na kasi sa kanyang lalaki kaya tuluyan niya itong napagsino. What happened? Narinig niya ang tanong nito pero hindi kaagad siya nakasagot dahil tulala lang siya habang nakatingin sa gwapo nitong mukha. Hey, I said what happened? Kasi po nasaran ako sir itong tricycle ko po ang nasaran, kanda yutal niyang sagot dahil nahihiya siya nang mahuli nitong titig na titig siya rito. Flat ba ang gulong? Baritono ang tinig na tanong nito habang pinapasadahan ang tingin ng tricycle niya. Opo sir tapos bigla na lang hindi humandar luma na rin kasi talaga ta. Ilang taon na itong gamit ni Lolo noon, kwento niya kahit hindi ito nagtatanong. Anong maitutulong ko dito? Pwede po kaya na makisakay sa inyo pabalik sa bayan magtatawag na lang po ako ng mag-aayos nito. Tumango-tango ito at napahilot pa sa panggalihim na napalunok si Layla dahil sa kagapi ng lalaking kaharap niya. Literal na kumikislap ang mga kulay berde nitong mga mata kahit dumidilim na ang paligid. May pantali ka bang dala yung matibay? Oo naman sir lagi ho akong may dala na pantali kasi madalas yung mga pasahero ko'y may mabibigat na dala na pinapatong ko lang dito sa ibabaw ng tricycle. Na ibigay mo sa akin, nanlaki ang mga mata ni Layla nagulat si Yod na takot iba ang tumatakbo sa isipan niya kung bakit nito kailangan ng pantali, hindi kaya't kikidnapin siya nito. Make it fast miss,
Gumagabi na o sandali lang sir aba bakit naman po natin kailangan ng pantali? Bamantong hininga ito sa naging tanong niya. Kailangan ng pantali dahil ipapahula natin sa kotse ko ang sasakyan mo para hindi mo na kailangang bumalik pa dito mamaya nasapo na lamang ni Layla ang noo. Oo nga ipapahula na lang natin pasensya ka na minsan kasi ay umaandar ang kabobohan ko. Umiiling na napatingin na lang sa kanya ang lalaki na mukhang nangingiti sa sinabi niya pero halatang pinipigilan lang at hila-hila na ng kotse nito ang luma niyang tricycle hanggang sa makarating sila sa vulcanizing shop at labis na ipinagtaka ni Ayla na hindi talaga umalis ang gwapong president ng MMC sa masikip at mainit na shop na yun hanggang sa maayos na ang tricycle niya. Magkano ho? Tanong ni Ayla sa mga nagkumpulan tricycle niya. Pero hindi pa man nakakasagot ang mga vulcanizer ay nakita niyang nag-abot na si Nathan sa mga ito ng isang papel. Heto Ano ho yan, sir? Taka niyang tanong. Cheque. Bahay dito sa gulong na ipinalit nila sa gulong mo na nabutas ng sinol. Pagtingin pa ni Ayla ng cheque ay halos lumuwa ang mga mata niya. Kaagad na ibinalik niya sa binata ang cheque. 20,000 lang naman ang amount na nakasulat doon, sir. Ang laking halaga na po niyan. Ni hindi na nga ito umabot ng 1,000. Kayo talaga, natatawang hinugot niya ang wallet at kumuha ng pera doon. I'm sorry, wala kasi akong cash. Magpapasalamat lang dahil sinoli mo ang wallet ko. Sir naman, hindi naman ho kailangan. Malaking tulong na po yung paghila nyo sa tricycle ko. Pagbabayaran ko pa ba kayo? Matapos magbayad ni Ayla ay inilabas niya na ang tricycle. Sir, salamat talaga ha. Aniya sa lalaki nang makitang naghihintay pa rin ito sa kanya sa labas ng vulcanizing shop. You're welcome. Check mo muna ang sasakyan mo bago ka umalis. Opo, salamat, nakangiti niyang sagot, bagay na ikinatitig ni Nathan sa kanya. Napayuko tuloy siya dahil hindi niya kayang salubungin ang ganong klaseng tingin nito. Anyway, nakapag-dinner ka na ba? Dinner. Sa bahay na ako naghahapunan, sir. Ganun ba? Pwede mo ba akong samahang mag-dinner? Treat ko, dahil sinoli mo naman ang wallet ko. Iwan mo na lang muna dito yung tricycle mo. Let's go. Ni hindi na nakatanggi si Ayla nang buksan na ni Nathan ang front passenger seat ng sasakyan nito. Wala sa sariling pumasok naman siya roon at sumunod sa sinasabi ng utak niya na minsan lang siyang makasakay sa mga mamahaling sasakyan, lulubos-lubusin niya na lang. Tutal ay ito naman ang nag-offer. Hindi tuloy mapigilan ni Ayla ang manliit sa sarili nang pumasok sila ni Nathan sa isang exclusive na restaurant. Habang naghihintay ng steak na order nila ay napapatingin siya sa iilan lang na mga taong kumakain sa loob ng resto. Halata naman sa mga kilos at pananamit na mayaman ang mga ito, lalo na itong Nathan na kaharap niya ngayon. Sir, talaga nilibre pa ako sa mamahaling restaurant na to. Sinabi kong quits na nga tayo. Isauli ko ang wallet mo. Ikaw naman tinulungan akong mapaayos ang tricycle ko. Hindi niyo po alam na malakas akong kumain, baka mamulubi kayo sa akin matapos nating kumain. Nampangiti si Nathan. This woman has a good sense of humor. Nagagawa siyang pangitiin sa mga simpleng salita lang na sinasabi nito. It's okay. Niyaya lang talaga kitang mag-dinner para lang may makasama akong kumain. Nagtataka na napatingin kay Nathan ang dalaga. Bakit, sir? Palagi ba kayong mag-isa kapag kumakain? Yup, malungkot na tumango si Nathan. Nasaan po ba ang pamilya nyo? Bakit mag-isa lang kayo? They are in Manila. Mag-isa lang ako dito. I have to manage our company here. Ang swerte nyo, sir. Napakabata nyo pa para magkaroon ng kumpanya na naimamanage. Hindi yun swerte, mahina niyang sagot at inalis ang kamay sa ibabaw ng mesa dahil dumating na ang order nila. Bakit mo naman nasabi na hindi yun swerte? Ang ganda nga po ng buhay niyong mga mayayaman. Miss, hindi lahat ng mayayaman ay masaya. Rainbow na lang, sir. Yun na lang po ang itawag niyo sa akin. Mukha akong maton dahil sa porma ko tapos tatawagin niyo akong miss. Mahinang natawa si Nathan sa sinabi ng babae. Oo nga, sa suot nitong sweater at maong na pantalon ay pormang lalaki nga talaga ito. May suot pang sombrero at nakapuyod ng mahabang buhok. Mukha itong tibo. Pero kapag tinitigan mo sa malapitan ay napakaganda ng mukha nito. Makinis ang mukha kahit parang laging babad sa initan. Ibang-iba ito sa lahat ng babaeng nakakasalamuhan niya. She seems interesting. At hindi napigilan ni Nathan na magtanong ng personal sa babae. Nagsimula na silang kumain.
Can I ask you something? Ano yun, sir? Tibo ka ba? Imbis na sagutin ang tanong niya ay humagalpak ito ng tawa kaya lumabas ang malalim nitong biloy sa pisngi. Dahil sa ganda na meron ng kaharap niya ay hindi napigilan ni Nathan ang kanyang puso sa pagpintig ng mabilis. Napakasarap pakinggan ng paraan ng pagtawa nito. Sir naman, hindi ko lang kayo hinayaan na tawagin akong miss, sasabihin niyo agad na tibo ako. No, I'm just asking. Okay, napahagikik ito. Lumabas ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Hindi ho ako tibo, kayo naman. Ganito lang talaga ako manamit kasi naman pang lalaki ang trabaho ko. Alangan naman pong mag-rap at palda ako habang namamasada. Namamasada? Do you mean nagpapasakay ka ng mga pasahero? Opo, yun po ang trabaho ko. Nanliit ang mga mata ni Nathan sa labis na pagtataka. Hindi pa niya nasubukang mag-commute magmula nang ipinanganak siya kaya hindi niya alam kung may babae ring driver. At hindi mapigilan ni Nathan ang sarili na mamangha sa babaeng kaharap. Lahat ng mga naging girlfriend niya o di kaya ay mga babaeng nakakasalamuhan niya ay puro maarte. Meron din namang hindi, pero lahat ng mga iyon ay mga anak ng mayaman. Pero itong si Layla, hindi niya akalain na ang ganito kagandang babae ay namamasada ng tricycle. Your parents must be proud of you. Hindi madali ang mamasada sa initan. Hindi ba mahirap po, sir? Pero tinitiis ko ang ganitong trabaho para sa lolo ko. Wala ho akong ibang pamilya kung hindi siya lang. What do you mean wala ho akong mga magulang? Napulot lang daw kasi ako ni Tatay Pabling sa tae ng kalabaw. Imbis na maawa ay hindi napigilan ni Nathan ang matawa. Bakit daw wala kang magulang? Patuloy siya sa pagtatanong habang kumakain silang dalawa. Magana rin itong kumakain at saka sa nakikita niya ay nagugustuhan nito ang mga pagkain na in-order niya. Ewan ko nga ba kay Tatay Pabling. Yun kasi ang sinasabi niya tuwing nagtatanong ako kung sino ba ang mga magulang ko. Hindi niya daw alam kasi nga napulot niya lang daw ako sa tae ng kalabaw. Wala ring nakakaalam sa mga kapitbahay namin kung kaninong anak talaga ako. Hindi ko na rin pinipilit pa si Tatay Pabs na sabihin sa akin ng totoo. Ayos na sa akin na siya lang ang pamilya ko at hindi naman ako naiinggit sa iba dyan na may mga kumpletong mga magulang. Pinag-aral niya ako at minahal. Nakapagtapos ako dahil sa kanya. Siya lang ang iniisip kong magulang at tanging inspirasyon ko sa pagsisikap kong to. Parang may maiinit na mga kamay ang humaplos sa puso ni Nathan nang mga sandaling marinig niya ang kwento ni Layla na kaharap niya. She looked grateful kahit ganun lang ang buhay nito. She's orphan pero masaya pa rin sa buhay. Hindi katulad niya na pagiging suwail lang sa magulang ang alam niya. So, college graduate ka pala. Bakit namamasada ka? Sir, nag-iipon pa ako para makapag-review. At saka pwede bang mamaya ka na ulit magtanong? Hindi ako makakain ng maayos. Ang sarap pa naman itong mga pagkain na libre mo. Muli na namang natawa si Nathan dahil sa narinig. Ngayon lang ulit siya natawa ng ganun magmula nang magkahiwalay ang parents niya. Oo. Naging suwail siya dahil hiniwalay ng daddy niya ang mabait niyang mommy at pinagpalit ito sa iba at hindi pa siya handang ikwento sa iba ang naging buhay niya. Sir, salamat ha. Nabusog po talaga ako. Pasensya na, mukhang naparami ako kaya lumaki ang bill na binayaran nyo. Ang sarap po kasi ng mga desserts nila, sabi ng dalaga nang makalabas na sila ng restaurant. Wala yun. At saka pwedeng huwag mo na akong tawagin sir at huwag ka na ring magpo. Hindi pa naman ako ganun katanda. Nako, hindi naman pwede yun. Isa po kayong kagalang-galang na tao, sir. Rainbow, stop calling me sir, sisingilin talaga kita dun sa bill na binayaran ko. Okay, Nathan pare. Sige, humagalpak ng tawa si Nathan. Napakadali nitong kausap. Salamat ulit sa pa-dinner mo, pareng Nathan ha. Next time ako naman ang manlilibre. Sa ngayon ay uuwi na ako dahil hanap na ako ni Tatay Pubs. Kinawin siya nito at tumango naman si Nathan. Hindi siya pumapasok sa sasakyan ni hanggat hindi pa ito nawawala sa paningin niya. Hindi kaagad nakatulog si Layla ng gabing yun. Hindi kasi mawala-wala sa isip niya ang naging dinner nila ni Nathan at ang pagbanggit nito sa pangalan niya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nabighani siya sa isang lalaki dahil lang binanggit nito sa pinakamagandang paraan ang kanyang pangalan. Hoy, bakit para kang tanggang nakangisi dyan? Ang tanong sa kanya ni Mira kinaumagahan nang magpunta ito naman sa bahay nila ng sobrang aga para lang magkape. Ano, may nangyari bang maganda?
Nakuha na ba ng isang macho ang pagkababae mo? Ano? Nakangiwi niyang tanong. Ano ka ba, Mira? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Kasi ganyan akong umiti nung nadiligan ako ni Marco, putol niya sa kaibigan. Ni Marco na nakikipaghyugo alang sa'yo tapos iniwan ka ring luhaan. Best friend naman, huwag mo nang ang ipaalala. Masisira lang ang araw ko. Minsan na kasing nagmahal ang kaibigan niya. Minahal nito si Marco, matalik rin nilang kaibigan at nagkagustuhan ang dalawa. Pero kinuha lang nito ang pagkababae ni Mira at bigla na lang nawala, nag-iwan ito ng anak na kailangang itago at buhayin ni Mira ng mag-isa. Kaya itong best friend niya ay doble kayod na kayod sa umaga, kayod sa gabi at silang dalawa lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. So ano nga, bakit maganda ang iti mo? Pangungulit ni Mira sa kanya. Dala ang kape na lumabas si Layla sa bahay, tinungo ang kanilang vulcanizing shop. Nakasunod naman sa kanyang kaibigan. Di ba sinauli ko yung wallet ni Nathan? Nathan, ninak mo lang ang lalaking yun. Remember, president siya ng isang kumpanya. Ginagalang mo dapat siya. Lagyan mo naman ng asir, ang unahan ng pangalan niya. Ayaw niyang magpatawag ng ganun. Sa nanlalaking mga mata ay hinarap siya ni Mira. OMG, best friend, nag-usap kayo. Malapad nang umiti at tumango si Layla sa naging tanong ng best friend niya. Nang ikwento niya kung ano ang nangyari bakit sila nagtagpong muli ni Nathan ay halos humagalpak ng tawa si Mira. Pagkatapos ay kinilig rin ito sa bandang huli ng kwento niya. Pero natigilan silang dalawa sa pag-uusap nang makitang may kotse na bigla na lang tumigil sa harap ni ng vulcanizing shop. Halos lumuwa ang mga mata nila ni Cooper nang makita kung sino ang taong lumabas galing sa kotse. Nathan, bulalas ni Layla. Good morning, Lila. Bati nito sa kanya na may magandang mangiti sa mga labi habang nakatitig sa kanya. Nako, sir, napaaga ho kayo. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong naman ni Mira. Pasok ho kayo at magkape sa loob. Napadaan lang talaga ako para batiin si Layla. Tila nahihiya nitong sagot. Ang Teray. Ang gwapo-gwapo best friend ng na-good morning sa'yo, mahinang siniko siya ni Mira. Good morning din Nathan. Papasok ka sa loob. Baka gusto mong magkape. Hindi maipaliwanag na Lila ang nadarama mas lamang na masaya siya pero naiilang din siya lalo na at nagsilabasan na ang mga Marites nilang kapitbahay at nakatingin sa kanilang dalawa ni Nathan. Siguradong isang buwan na naman siyang madyay giging laman ng chismis sa barangay nila. Pasensya ka na sa bahay namin ha, nakakahiya, sabi ni Layla nang makapasok si Nathan sa loob ng masikip nilang bahay kahit ganun ay malinis naman ang loob noon. Gusto sana kitang ipakilala sa lolo ko, pero wala pa siya Maagang nagpunta para sa bukid para tingnan yung mga alaga niyang manok, yun kasi yung pinagkakabalahan niya nang hindi na siya nakapagdulot sa kanya, hindi tuloy maiwasan ni Layla ang makaramdam ng hiya. Hindi pa siya nakaligo, naghilamos lang siya kanina at nagtoothbrush. So, ano talaga ang pinunta mo? Imposible namang, naging tanong niya. Actually may gusto lang talaga akong sabihin sa'yo kaya ako nagpunta rito. Ano naman yun? Kailangan kasi ng tao sa kumpanya, HR position. Gusto kitang kunin. Bumilis ang pintig ng puso ni Layla dahil sa kanyang narinig. Talaga, maluha-luha niyang tanong sa namimilog na mga mata. Yeah, I think you're totally fit for the job, Lila totally fit. Pero Nathan Ejek ang course ko malayong malayo sa inaalok mong trabaho sa akin. So what? As long as kaya mo namang magsulat, magbasa at makinig sa instruction ng head mo, madali lang naman ang trabaho mo, gustong maiyak ni Layla. Hindi niya kala na mismong president pa ng isang kumpanyang nag-alok sa kanya ng ganang trabaho. Alam mo kasi, mahal ko naman ang trabaho ko ang pamamasada pero hindi ko rin naman itatanggi na gusto ko rin naman ang mga office works, nahihiya niyang sambit habang nakatingin sa mga mata ni Nathan titig na titig ito mula sa mga labi niya habang nagsasalita siya. Hindi na siya nailang. Naisip niya na baka ganun lang talagang makipag-usap ang binata. Kaya nga pumayag ka na sa inaalok kong trabaho. Sigurado ka bang kinukuha mo ako? Ayokong magsisi ka sa akin. Wala akong experience sa kahit na anong office works. Baka mapahiya ka lang. Magaling ka sa trabaho mo, Lila, sa pamamasada. And I know na kaya mo rin ang mga trabaho sa loob ng isang kumpanya. Parang natunaw ang puso ni Layla dahil sa mga salitang iyon.
At nang sabihin sa kanya ni Nathan na maaari na siyang magsimula bukas ay halos hindi siya mapapakali, hinanda niya kaagad ang resume niya. Teka best friend, may nakakalimutan ka pala. Ano ba yun? Nag-aalalang tanong niya kay Mira matapos nilang gawin ang resume niya. Siyempre ito ang unang nakaalam ng trabahong inalok sa kanya ni Nathan kasi itong mosang na kaibigan niya ay lihim na pinakinggan pa lang na pag-usapan nila ng magiging boss niya. Kailangan nating bumili ng mga bago mong damit ha. Bakit naman tayo bibili? May mga bago akong damit dyan na hindi ko pa nagagamit. At ano magsusuot ka ng t-shirt dun at maong nakupasan, eh? Ano ba dapat ang mga pambabae naman na smart attire rainbow ong hindi ka magmukhang manong? Gusto mo ba pagtawanan ka ng mga katrabaho mo do? Syempre hindi. O yun naman pala kaya halika na bumili na tayo ng mga damit mong pambabae. May alam akong butik dun sa bayan na nagtitinda ng mura at saka itong buhok mo. Tila nandidiri na hinawakan nito ang buhok niya. Hindi maganda. Hindi ka yata nagsha-shopping. Pangit na ang buhok ko, kakapuyat ko. Alangan namang ilugay ko habang namamasada ako din namatay na ako sa init noun. Malakas na natawa si Mira sa sinabi niya. Wala nang ang nagawa si Layla nang hilahin siya nito palabas ng bahay. Pupunta na sila ng bayan at kailangan niya raw ng matinding transformation. Pagkatapos nga ng halos ilang oras ay halos umawang ang bibig ni Layla nang makita niya ang kabuuan sa salamin. Suot niya ang isang white crop top na may criss-cross design sa may gandang dibdib at isang high-waist denim pants na si Kufra ang mismong pumili. Nakalugay din ang hanggang bewang niyang buhok. Nakaka-reb end lang, halos hindi makilala ni Layla ang sarili. Napakaganda mo best friend, tili ni Mira sa tabi niya. Talaga maganda na ako sa lagay na ito. Oo, tingnan mo kamukha mo na si Catriona. Agree na ko Cooper ha, binobola mo na ako. Hindi po ma'am, tama ang kay kaibigan nyo, maganda ho kayo pero mas gumanda ka sa ayos mo ngayon, sabi ng babae na nag-rebend sa kanya. Kumislap pa ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sumang-ayon na lang siya sa sinabi ng dalawa nang makita ang mga damit na pinamili ni Mira para sa kanya ay halos mapangiwi siya. Sobrang dami nun at mga pa-sexy pa na damit. Grabe, halos maubos ang ipon ko sa pinaggagawa natin to Cooper, dibal na gumanda ka naman ano, at saka itong mga ginastos mo para sa sarili mo, deserve mo toto best friend. Napakaingay at malaki na ngayon ang sisihirin mo kaya kinikita mo sa pamamasada, hindi ka na maiinitan at syempre proud na proud ako sa'yo. Ambunan mo kami ng inaanak mo ng unang sahod mo ha. Malakas na natawa si Layla dahil sa kanyang narinig. Oo naman, mahal na mahal niya ang best friend niya pati na ang anak nito. Wala rin naman kasi ibang magtutulungan kung silang dalawa lang. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Layla sa kumpanya ni Nathan. Ang sekretary nito ang unang kumausap sa kanya pagkatapos ay pinakilala siya sa head ng HR. Hindi naman daw masyadong mabigat ang trabaho niya. Nang sabihin ito sa kanyang mga yon ay halos ma-overwhelm siya pero dahil fast learner siya hindi niya man nakabisado agad ang mga trabaho niya pero nasa ulo niya rin naman ang mga onon. Mababait naman ang mga katrabaho niya kaya kaagad siyang napalagay sa mga ito. Rainbow, tawag sa kanya ni Jillian kasama niya na bagong pasok lang din sa kumpanya. Sabay na tayong mag-lunch. O sige Anya, at lumabas na ng HR office pero napatigil sa paglalakad sa Rainbow nang makita si Nathan paglabas at paglabas niya pa lang ng pinto. Nathan, natigil sa paglalakad ang binata na papasok na sana sa HR office. Nanliliit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya na para siyang kinikilala. Rainbow, good morning po sir, bati ni Jillian sa binata. Nakaramdam tuloy siya ng hiya dahil hindi niya ito tinawag ng gan. Kailangan niyang maging profesional. Nasa loob sila ng kumpanya. Nice to know na nagsimula ka na agad. I'm glad you're here. Kitang-kita ni Rainbow ang tuwa sa mga mata ni Nathan na natutuwa talaga itong makita siya. Nang mapansing mas lumapit sa kanya si Nathan ay nagpaalam naman agad si Jillian na mauuna na daw sa cafeteria. Masaya din ako na nakapagsimula ako agad. Salamat sa tumango si Nathan sa sinabi niya. Mababait din ang mga katrabaho ko. Mabuti naman kung ganun, may meeting lang ako kanina kaya hindi kita na welcome ng maaga. I'm sorry, ano ka ba, ayos lang naman. Matapos sabihin yon ay halos hindi na maibuka ni Rainbow ang bibig sa labis na hiyang nadarama. Heto na naman si Nathan at titig na titig sa kanya mula ulo hanggang paa. Ito kasi ang kauna-unahan na makita siya nito sa ganang ayos. Isang simpleng white top lang naman ang suot niya na panaresen niya ng black blazer, black pencil skirt at hindi ganon kataas na black shoes. Babaeng-babae siyang tingnan, malayong malayo sa Rainbow na namamasada na nakilala nito. Nakapag-lunch ka na ba? Maya-maya ay tanong ni Nathan sa kanya. Habang nakapamulsa ito, hindi pa magla-lunch na kami ni Jillian. Ngayon, mag-lunch tayo, Lila, nang tayong dalawa lang. Tila nangungusap ang mga mata ng binata habang nakatingin sa kanya, at ang malambot niya namang puso ay kaagad na pumayag sa alok nito. Mabilis na lumipas ang mga araw.
Palaging ganoon ang nangyayari kapag hindi busy si Nathan, palagi niyang niyayayang kumain sa Laila sa labas. Noong unay nahihiya pa ang dalaga, pero nang tumagal ay napalagay naman ito sa kanya. Sobrang naging interesado na siya sa dalaga. Hindi alam ni Nathan kung bakit siya nagkakaganoon. Ang alam niya lang ay gusto lagi niya itong makita, gusto niyang laging makita ang mga ngiti ni Laila. It drives him insane kapag wala ito sa paningin niya. Gusto niya na lagi silang nagkukwentuhan dahil bentang-benta sa kanya ang mga jokes ng dalaga. Kailangan niya nang aminin ang nararamdaman. Kailangan niyang umamin na nagugustuhan na niya si Laila. Liligawan niya ang dalaga at baka maunahan pa siya ng mga lalaking employee sa kumpanya niya. Babakuran niya si Laila kung kinakailangan. Kaya naman, nag-set kaagad si Nathan ng simpleng dinner para sa kanilang dalawa, pero halos 3 oras na siya sa loob ng isang exclusive na restaurant pero walang Lila na dumating. Hanggang sa magsara na lang ang restaurant ay hindi siya sinipot ni Laila. Gulong-gulo ang utak niya kaya naman nagtungo na siya sa bahay ng dalaga. Umiiyak na si Mira ang naabutan niya sa labas ng bahay. Kasama nito ang isang matandang lalaki na lolo ni Laila. Magandang gabi ho, bati niya sa matanda paglabas niya pa lang ng kotse. Sino ka? Tatay Pabling, siya po ang boss ni Laila. Ganun ba? Magandang gabi din, sir. Pasok ho kayo sa loob. Hindi nahulo. Gusto ko lang itanong kung bakit hindi pumasok sa Laila ngayong araw. May importanteng dokumento lang akong kukunin sa kanya, pagsisinungaling niya. Hindi naman talaga niya hinayaang pumasok sa Laila ng araw na yun para makapaghanda sa date nila. Excited pa nga ang dalaga. Dahil sa tingin niya ay pareho naman silang nakakaramdam ng atraksyon sa isa't isa, ngayon ay narito siya sa bahay ng mga ito. Gusto niya lang malaman kung nasaan ito at kung bakit hindi ito sumipot sa date nila. Nakilala niya si Laila bilang isang responsableng tao. Hindi ito kailanman na late sa trabaho, at may hinala siyang hindi ito nakarating sa date nila dahil may hindi talaga sinipot. Baka lang may emergency kaya nakaramdam siya ng pag-aalala. Wala na si Laila. Sabi ni Tatay Pabling na malungkot na nakahawak sa tricycle na gamit ni Laila noon sa pamamasada. Binundol naman ng matinding kaba ang puso ni Nathan dahil sa kanyang narinig. Ano hong ibig niyong sabihin? Kinuha na siya ng tunay niyang mga magulang, gulat na naisambit sa tinig ni Nathan. He knew that R was an orphan. Dahil minsan nang ikinwento ng dalaga sa kanya, ang batang iyon ay dumating sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Namamasada ako noon sa gitna ng ulan, at natagpuan ko siyang umiiyak ng malakas sa labas ng isang tindahan, nanginginig at basang-basa. Nawala sa isang malagim na aksidente ang asawa at anak ko kaya hindi ko na sana gustong magkaroon pa ng pamilya na mawawala lang din naman sa akin dahil napakasakit noon. Pero hindi ko natiis si Laila, kinuha ko siya at dinala sa bahay. 5 taong gulang pa lamang siya noon. Naghintay ako na baka may maghahanap sa kanya, pero walang dumating. Sa tagal ng panahon na nanatili siya sa aking tabi, ang akala ko'y pinabayaan na siya ng tunay niyang mga magulang, pero ngayon, tuluyan na ngang nakabalik sa kanila si Laila. Kinuha na siya mula sa akin at muli ko na namang naramdaman ang sakit ng mawalan ng taong mahal. Para ko na siyang totoong apo. Hinaplos yata ng maiinit na mga kamay ang puso ni Nathan habang nakikinig sa madamdaming kwento ni Tatay Pabling sa kung paano nito nakilala ang babaeng unti-unti na ring napapamahal sa kanya. Paano ho nangyari na nakabalik na siya sa tunay niyang pamilya? Mahabang kwento, Sir Nathan, si Mira ang sumagot. Nitong mga nakaraang kasi, may napapansin kaming tao na nagmamasid dito sa bahay ni Tatay Pabling hanggang sa nalaman namin na isa pala yung detective. Kinausap niya ang best friend ko, at napakabilis ng mga pangyayari. Isang magandang babae ang bigla na lang sumulpot at iyak ng iyak dahil natagpuan niya na raw ang anak niya, at yun ay si Laila. Nagsulputan din ang mga ebidensya na anak nga niya si best friend. Alam ko kung gaano kagusto ni best friend na makilala ang tunay niyang pamilya, kaya nang bumalik sila ulit kanina, sumama na siya agad. Ang sabi naman niya ay babalik din siya at kukunin si Tatay Pubs, pero alam naming matatagalan at kailangan naming maghintay sa pagbabalik niya. Hanggang sa makauwi sa kanyang condo unit ay hindi pa rin matahimik ang isipan ni Nathan sa isiping nakabalik na nga si Laila sa tunay niyang mga magulang. Masaya naman siya para sa dalaga, pero may parte ng puso niya na nangungulila dahil sa pag-alis nito na wala man lang palem. Ang akala niya, ayaw ni Laila sa kanya dahil hindi ito sumipot sa naging date nila.
Ang kailangan niya na lang ngayon ay mahabang pasensya sa paghihintay sa muli nitong pagbabalik. Pero lumipas na lang ang mga araw, naging linggo, naging buwan, hanggang sa naging taon, pero walang Lila na bumalik. Nagpabalik-balik siya sa vulcanizing shop ng mga ito. Minsan pa nga ay nagiging vulcanizer na siya sa pagbabaka sakali na baka makita niya ito kapag naghihintay pa siya roon ng ilang saglit pa. Napupuno na minsan nga ng aset ang mukha niya dahil natuto na siyang magkumpuni ng mga gulong, pero wala talagang Lila ang bumalik. Walang Lila na sumipot sa nakalipas na isang taon. Sir Nathan, saan ho kayo pupunta? Tanong sa kanya ng secretary niya nang palabas na siya ng opisina. Flight niyo na po in next 2 hours. Huwag na ho kayong umalis, sir. Malayo pa po ang airport at baka malate pa kayo. Kakatawag lang po ng mommy niyo. Ang sabi niya dapat ay on time ang dating niyo sa birthday party niya. Napapikit ng mariin si Nathan dahil sa paalalang yun ng secretary niya. Kailangan niya kasing lumuwas ng Manila para sa birthday ng mommy niya. Hindi siya pwedeng mawala. Mahal na mahal niya ang ina at ayaw na ayaw niya kapag nagtatampo ito sa kanya. Hindi ako magtatagal, Ariana. Pupunta lang muna ako ng vulcanizing shop. Malungkot na tiningnan siya ni Ariana. Sir, hindi pa po ba kayo nagsasawa sa paghihintay sa kanya? Isang taon na po siyang hindi na nagpaparamdam. I don't know, Aran, pero umaasa akong babalik siya. Hindi niya naman talaga alam kung bakit naghihintay siya sa pagbabalik ni Laila. Konting panahon niya lang itong nakasama noon, pero na-attach siya dito ng napakabilis. Ni hindi niya magawang patulan ang mga babaeng umaaligid sa kanya, ni hindi niya mapagbigyan ang mommy niya sa blind date na gusto nitong mangyari para daw makapag-asawa na siya at naiinggit na ito sa amigang may mga apo na. Bamantong hininga si Nathan sa isiping yun bago niya tuluyang nilisan ang kumpanya. Dumiretso nga talaga siya sa vulcanizing shop para bisitahin at magpaalam kay Tatay Pabling na naging malapit sa kanya. Marami siyang natutunan sa matanda. Palagi kasi silang nagkukwentuhan tungkol sa naging kabataan nito. Matapos ang naging pagbisita ni Nathan sa matanda ay lumuwas nga siya ng Maynila. Sinalubong kaagad siya ng mommy niya na may malapad ng ngiti. Anak ko, miss na kita, naiiyak nitong sambit habang yakap-yakap siya. They become the center of attention. Naroon na kasi ang mga bisita nito. Isang philanthropist at painter ang mommy niya. Lahat ng mga bisita nito ay may mga kasama ding pintor. Meron din itong kaibigan na taga-politika. Halos lahat ng mga ito ay nakasalamuhan na niya dati sa bahay nila. Doon din idinaos ang birthday party nito. Halika na, anak, dumating na si Isabela. Alam mo ba na isang pamilya nila sa pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas noon, kaso nag-migrate sila ng asawa niya sa Europe magmula nang mawala ang 5 years old nilang anak, kwento ng mommy ni Nathan habang naglalakad sila papalapit sa gate. Dumating na daw kasi ang mayaman nitong amiga. Ayan na sila, anak. Bumukas ang gate at nakita niyang huminto roon ng isang Mercedes-Benz. Bumaba roon ang isang eleganteng babae na may malapad ng ngiti. Nang makita ang mommy niya, Daniela, late na ba kami ng anak ko? Tanong nito at bumeso sa mommy niya. No, Isabela, kakasimula pa lang ng party. Nathan is here. May Yunako Aiho? Tanong nito at namimilog ang mga matang nakatingin sa kanya. Yes, dear. He is Nathan. Napakagwapo, hindi ba? Hello ma'am. Good evening. Welcome to our humble home, sabi ni Nathan at nakipagbeso na rin sa babae. You can call me Tita Isabela, Aiho. By the way, ang gwapo pa po mo naman. Bagay na bagay ka sa anak ko. Natawa sila ng mommy niya sa sinabing yun ni Tita Isabela. Oh wait, hindi pa pala bumababa ang anak ko, mahiyain kasi talaga siya. Sweetheart, you can come out now, anito at lumapit ulit sa pinto ng sasakyan. Maya-maya nga'y nakita ni Nathan ang heels na suot ng babae na ngayon ay palabas na ng sasakyan. Nakasuot ito ng may high-slit gown kaya naman kitang-kita niyang maputi nitong hita. Unti-unting nagangat ng tingin si Nathan para makita ang kabuuan ng anak ni Tita Isabela. Tuluyan itong nakababa ng sasakyan, at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Nathan nang mapagtanto kung sino ang napakagandang babae na nasa kanyang harapan. Rainbow, sabay nilang naibulalas ang pangalan ng isa't isa. Nagkatitigan sila ng kaharap at tila wala ng mga salitang gustong lumabas sa kanilang mga bibig. Ilang maiinit na kamay na yata ang humahaplos sa puso niya ng mga sandaling yun. Nanatili lang siyang nakatitig sa maganda nitong mukha. Wait, do you know each other?
Sabay na tanong ng dalawang matanda sa tabi nila, pero hindi sila sumagot. Ayaw niya kasing matapos ang mga sandaling yun na nakatitig siya sa babaeng hanap-hanap ng kanyang puso sa nakalipas na 1 taon. You're back, mahinang aniya at pinipigilan ng emosyon sa loob-loob niya. Magsasalita pa sana siya nang muling walang palem na tinawid ni Layla ang pagitan nilang dalawa. Sinunggaban siya nito ng isang mainit at mahigpit na yakap na ikinasanghandaan ng mga magulang nila. Nagulat si Nathan sa ginawa ni Layla. Damang-dama niya ang malakas at mabilis na pagpintig ng kanyang puso. I'm sorry, natagalan ako, mahinang sabi nito sa gilid ng tenga niya. Hindi pa ba ako late? Naluluhang tanong nito nang humarap sa kanya. No, baby, sagot niya na naluluha na rin. 1 taon akong hindi nakasipot sa date natin. Umiling-iling siya para sabihing ayos lang yun dahil nakabalik na ito ngayon. Kaagad na dama po ang mga palad ni Nathan sa maliit at magandang mukha ng babaeng pinakahihintay niya, ang babaeng tri-driver na may mabuting loob kaya siya nabighani. Ibang-iba na ito ngayon sa dating Lila na nakilala niya. May class at elegante pa, pero ito pa rin ang Lila na may magandang ngiti na nakilala niya. Kaya nga 1 taon kang nawala. Hindi mo pa ako sinipot sa date natin. You're going to receive a punishment from me, baby. Ha? Anong punishment naman yun? Ni hindi na sumagot si Nathan at sinunggaban na lang ng isang matagal na halik si Layla. Gusto niyang matawa ng sabay na suminghap ang mommy nila na tila hindi makapaniwala sa nakikita, pero walang pakialam si Nathan. Kinasasabikan niya ang tagpong yun at ngayon na bumalik na ang pinakahihintay niya, hindi niya nasasayangin pang pagkakataon. They both explained to their parents what just happened before at halos mamatay-matay sa kilig ang dalawa. Hindi niya na nga tinapos ang party ng mommy niya dahil kinulong niya na si Layla sa kwarto niya. Yakap-yakap niya ang dalaga habang nag-uusap sila ng masinsinan. Hindi ako tumawag at nagparamdam man lang. Kapag ginawa ko yun, baka uuwi lang din ako at hindi ko na mabibigyan ng panahon ang tunay kong mga magulang. Nawala daw ako noon dahil sa kagagawan ng kapatid ni Daddy. Hindi raw kasi siya magkaanak at sa anak lang ng namatay kong lolo na may anak ipapamana ang kumpanya. Kaya para hindi magkaroon ng mana si Daddy, itinago niya ako sa malayong lugar upang mawala. At doon ako nakita ni Tatay Pabling. Ang sabi daw kasi ng tita ko, patay na ako kaya ayon, hindi na nila ako nahanap. Pero nagkasakit ang tita ko kaya inamin niyang naging kasalanan niya at kaagad akong pinahanap ng parents ko. Tinuruan nila ako paano hawakan ang business. Marami pa naman akong hindi pa natututunan pero nagsisikap ako dahil para daw talaga sa akin ang kumpanya ng lolo ko. Nag-iisang apol lang kasi ako. At bumalik ako dahil miss na miss ko na si Tatay Pabling, lalo na ikaw. Ang akala ko, baka may iba ka ng gusto. Lumuluha si Layla habang kinukwento kay Nathan ang lahat. Umiling lang ang binata at sinabi nitong naghihintay pa rin sa kanya. Hindi ka panipaniwala ang naging takbo ng buhay ni Layla. Pero marami pang surpresa ang Diyos basta't maging masipag at maging mabuting tao ka lang. Ikaw lang ang nagustuhan ko ng ganito, Lila. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. At ngayong nakabalik ka na, ayoko nang maghintay pa ng 1 taon. Pakasalan mo na lang ako nang sa gayon ay hindi na tayo magkahiwalay pa. Totoo ba yan? Alam mo, wala akong inuurungan kahit pakasalan. Nagtawanan sila ni Nathan sa sinabi niyang yun. Kinaumagahan ay umuwi siya sa probinsya kung saan siya lumaki. Binalikan niya si Tatay Pabling at si Mira. Miss na miss niya ang dalawa. Nangako siyang hindi na aalis pa. Isinama niya sa Maynila ang lolo niya pati na si Mira. Binigyan niya ng magandang trabaho ang best friend niya na ngayon ay executive assistant niya sa shipping company na ipinamana ng mga magulang sa kanya. Nagtagpo na rin ito at si Isko, pero wala pang alam ang lalaking minahal nito na may anak na ang dalawa. Si Tatay Pabling naman ay lalong tumanda at nagkakasakit na, pero lahat ng medication ay binibigay niya para lang mapahaba ang buhay ng taong mahal na mahal niya. Matapos ang 2 taon ay mas tumibay pang relasyon ni Nathan at Layla. Niyaya siya nitong magpakasal at kaagad naman siyang umuo. Bakit pa siya hihindi napakagwapo na nga ng mapapangasawa niya at matalino pa. Si Nathan na magiging katulong niya sa pagpapalago ng kumpanya niya at ngayon ay handa na siyang maging asawa at ina. Kapiling ang asawa niya at ang mga magiging anak nila. Wakas.